Mana berada? Mana? Saan simbahan? Ay. Okay, okay. Hey, good morning. Very good morning. Sino-sino rin nandun sa inyo tahapon? Sir, morning po. Kasunod dito, bilang mahalaga sa mahal na araw, ang parokya ay sinasapot ng Buhay-Maya, ang grupo ng Iglesia Apostolic ay nagkakaroon ng bisita ng Iglesia o pilgrimage sa lugar ng siya sa ikaliwan ng ating. Ito po ay Sabado. Ito ay nakakalaga ng mga pupuntahan sa harap ng ating simbahan. Sa mga nag-aalis na sumama, maaaring pumunta o magpalista sa opisina ng ating parokya. Alam ko, isa magpapaharap sa ating lahat sa dating March 1, 8, 15 and 16 sa ganang alas 8 ng umaga ay magkakaroon ng seminar para sa First Communion. Kaugnay ito, pinanayaan po ng lahat ng bata mula grade 4 pataas na nagdadanas sa Baptism sa unang Communion. Sa mga nagdadanas sa trabaho ay magdala lamang ng kopya ng baptismal certificate at magpalista sa opisina ng kopya na darating na araw bago magsimula ng seminar para sa First Communion. Kung may mga katanungan ng mga paglilinaw, maaari po magpapagdagan sa opisina siguro Martes hanggang Sabado. At pangatlo, ang ating parokya ay nananawagan sa inyo. Pangakit sa inyong maginito ang puso para sa ating patuloy pagawagin ito sa ating parokya. Para po sa
kayo mga Panginoon. Kami sama-sama natin mamili ang ating pagkulang upang tayo maging marapat sa biyaya ng kayo. Kayo na. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo lahat. Nagawa ang kasan sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasabi ko sa mga Pilipinas sa lahat ng mga kaya at sa inyo mga kapatid na kailangan sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng mapapayarihan ng Diyos, katawalin tayo sa ating kasalanan, at mabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, pinagkakatawanan mong manahan sa mga kailoobing tapat at masahan. Panginoon, sa iyong kanang loob, kami naway makapabuhay bilang kapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ng Yesu Kristo at sa ng Espiritu Santo magpasimulan hanggan. Amen. Ang unang pagbasa. Hindi kasalanan ang magtiwala sa kapwa, ngunit maninilaan ang buong tiwala at pag-asa sa tao o sa kanyang magawa. Ang taong nalalagat ng kanyang buong pagtitiwala at pag-asa sa Diyos ay makakalain. Pag-asa mula sa sulat ni Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sino mang tumatalibot sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay, ang katulad nila ay lamang tumubos sa ila. Sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tutulong, walang mabuting nangyayari sa kanya. Ngunit
Maligaya ang tao na nanonood sa poon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad ng pisan, sariwa ang tao, lagi namunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakikya ng mga taong tao. Para sa umaasa sa Panginoon Purina. Ngunit ibang iba ang masamang tao, iba ang kawamis. Siya'y natatangan at ipapagtan kung hangin lumin. Sa taong magulit ay Panginoon ang siyang makikita. Ngunit kailanman ang mga masama ay makapahamak. Para sa umaasa sa Panginoon Purina. Sa ikalawang pagbasa, dahil sa philosophical na pananaw ng mga sinong ng Griego, may ilang miyembro ng simbahan sa Corinto ang hindi makakapaniwala ng muling pagkabuhay ng mga namatay. Ang muling pagkabuhay ng Kristo na siyang saligan ng mabuting balita ang patunay na mayroong muling pagkabuhay ang mga tao. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, kung pinangangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung hindi bubuhayin muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa makahamon sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang yan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay at nangyari kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang barat na lugar. Naroon ang marami sa kanyang alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mabanal kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mabanal kayong mga nagtututok ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mabanal kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak.
kayo kung dahil sa ng tao kayo'y pinapoproklaman, ipinagkataguyan at kinakalimura ng mga tao at pati ang inyong pangalan ay pinasusuklaman. Magalang kayo at lumukso sa luwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa Aba inyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa kayo ng kaginhawaan. Sa Aba inyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magulong. Sa Aba inyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalahati ang magsisitangis. Sa Aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat kayo din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bunaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin namin, Panginoon Jesus. Sa Amerika, ang maraming mga Pilipino ang ginagawa nilang business sa ngayon. Kaya pagbubukas o pagtatayo ng mga home care o mga home for the elderly, mga bahay tuluyan ng pagtatanda na walang mag-alaga sa kanilang tahanan. Sa Japan, ang maraming retirees ay dito sa Pilipinas pupunta. Kasi pag dito nila gagastusin ang kanilang pera, kaya nila kumuha ng katulong, ng caregiver, at ng mga kasambahay nila. Yan sa Alabang ay mayroong tinatawag na village. Kanya-kanyang bahay ang mga Japanese retirees. Pupuntahan ng mga tagapagilinis, pupuntahan ng mga caregiver, pupuntahan ng mga nurse sa kanilang bahay. Malayo sa isipan ng mga Pilipino. Pero meron pa rin mga pagkakataon na sa mga ampunan, lalo na ang mga balikbayan, hindi nila matawag alagaan ang kanilang mga tumatandang magulang. Kaya kayo, meron tayo mga gagawin na pilgrimage, pupunta sa ilang simbahan sa lalawigan ng Rizal. Sabi doon sa isang posting, kung kaya may dapat iwanan sa anak ninyo, utang para hindi nila pagkagawa. Kung kaya hindi mo nyo ay pagkagawa. Kaya yung mga senior citizen, kaya yung manumaman, sumama kayo sa pilgrimage ng parokya para kayo ay makalayas pa ng bahay. Pag ilan-ilan na parang kaunti, hindi na kayo palalabasin ng bahay ng anak ninyo. Makakitali na ang pagkakamay ninyo, bahala kayo. Dito sa ating parokya, karamihan sa inyo ay mga kakaibang probinsya, kakaibang lalawigan. Kayo, tanongin nyo sa sarili ninyo. Kung meron kayong iniwang magulang sa Visayas, sa Mindanao, kayo ba, sa dami ng alalahanin ninyo sa asawang anak ninyo, meron pa ba kayong panahon at pagkakataon na para sa inyo ay alalahanin ninyo, puntahan ninyo, bisitahin ninyo ang tumatandang magulang ninyo sa probinsya ninyo?
Hindi para makawin ng probinsya dahil wala siyang kakayahan pamasahihan ang kanyang sarili. Kaya nakakalaman sa mga magulang na naiwan ng kanilang anak sa mga probinsya nila. Alam niyo ba kung kailan sila babalikan ng anak nila sa Maynila? Pag ibebenta na ang kanilang manang lupa sa kasilang uuwi at tutuloy ang kanilang kabarte. Pero habang ang kanilang magulang ay tumatanda sa probinsya, walang kakayahan, walang panahon, walang pagkakataon na maraming anak na nandito sa Maynila ay para mapuntahan paglalaan ang kanilang tumatanda. Nakakalungkot din. Nakakalungkot. Kung sa mga itong sinasabi sa pagbabasa, kung meron man dapat asahan ang sinuman sa kanyang buhay, ito'y unang-una ay ang kabutihan ng mayroon. Itong kahulugan ng Ebanghelyo, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang mga buhay, mapalad ang nahapis, hindi dahil sa kanilang kalagayang iyon. Mapalad sila hindi dahil sila'y gutom, mapalad sila hindi dahil sila'y tumha, mapalad sila hindi dahil sila'y tumatamis, mapalad sila sapagkat mayroong kayang gawin, mayroong inilalaan ang Diyos sa kanila. Kawawa ang busog, kawawa ang mayaman, kawawa ang masaya. Bakit? Kawawa sila kung sa lahat ng ito, nalimutan na nilang kasama ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Para natin nakala nila wala nang katapusan ang lahat ng bagay. Dapat makuha nila kung meron man nagbibigay ng lahat ng ito, ito ay ang kabutihan ng meron. Umaasa. Kawawa ang iba dahil hindi nila natutunan kasama at pagtiwalaan ang Diyos sa kanilang buhay. Sa ating pagtanda, may pera man tayo wala, may anak man tayo wala. Sa bandang uli, wala tayong maaaring asahang lubusan kundi ang kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya tayong lahat ang natin ating mananampalataya. Sumasa sa mga sa Diyos sa mga kapangyarihan ng Sana. Kaya ito ang ating pagluha. Sumasa sa kapangyarihan ng mga kay Jesus Cristo. Isa na lahat ng Diyos ang imanalapin na. Pero ang halos siya ng Espiritu Santo. Pinagkakawin sa kanyang pehen, pinagkakasama ng mga konservatibo. Pinako sa krus na nakailig, nanako sa pinagkaroon ng mga kamalaman. Kaya itong araw na buhay ng mundo. Nangyayari sa lahat, lalo sa kanya ng Diyos sa mga kapapagalitan sila. Doon ang mula ay hindi ko sa mga buhay ng mga Sumasa sa kaya ng mga po sa Espiritu Santo, sa dalang sa mga Katolika, sa kasalanan at pagkakas, sa
at panibaguhin ng aming pagmamahal. Itaguyod na kami ng pagdiriwang na ito sa pagnanais aming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalaan hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at iyo. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Kamadaming makapangyarihan, tunay ng karapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nais sa iyong aming buhay pagkilos at pagkirat. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunlan sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ang unang bigay na nanatong naglagak sa amin ng katiyakan na kailangang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya may isa ng mga anghel na nagsisigawan ng papuri sa iyo na walang lupay sa kalamitan. Kami nagpupuri sa iyo kada kailangan. Kaya ginawa tapos sa kapunan, ginawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hindi ako niyang ayos sa kanyang alagad na sinabi. Tanggapin ninyong lahat ito, kapinunan. Ito ang alis ng aking dugo na bago walang hanggang timan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pagmaalala sa amin. Ipagpunyay natin ang misteryo ng pananampalataya.
at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapunod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hingapin mo yung subang laganap sa buong daigdig. O supusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco namin Santo Papa, ni Reynaldo namin Obispo at ng Tanang Kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlahin, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na aming pinatutungkulan ng pagdiriwang na ito. Kawan mo silang patuloyin sa iyong paliwanagan. Kawan mo at pag-inapatin kaming lahat na makasana sa iyong buhay na walang wakas. Kay Santa Maria Virgen Maria, kay San Jose, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararan sa pamamagitan ng liwanag namin Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ni Asaran, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos na makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayo. Ang kanil magigaya tayo magagad ng kapayapaan sa isa-isa.